Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin paano ba gumagana yung two-dimensional array. Specifically yung 2D array, okay? Bakit ko sinabing 2D? Kasi meron tayong 3D. So napag-aralan na natin yung one-dimension na array, yung isang straight line lang. So ngayon, pag-aaralan natin is two-dimensional array. Paano ko ipapaliwanag sa inyo to? Guys, mag-isip kayo ng parang spreadsheet. Okay? Kumbaga, para siyang naka-grid or table data structure. Kung makikita ninyo sa spreadsheet guys, meron tayong mga columns and rows, okay? So one of the best example nito is bukod sa spreadsheet, yung mga games like Sudoku, like chess. So kapag pinag-uusapan natin is 2D array, lagi nyo tatandaan na meron siyang rows and columns. So para mas ma-explain ko sa inyo ng maliwanag guys, open na natin yung mga code editor na gagamitin natin. Ang gamit ko ngayon is Visual Studio Code. So eto na guys, naka-ready na yung aking C++. So ang unang tanong natin, paano ba gumawa ng 2D array? Sabihin natin gagawa ako ng integer na 2D array. So definitely may mention ko dyan yung data types, integer. Tapos yung pangalan ng array, sabihin natin is two-dimensional array yung papangalan ko. Okay? After that, maglalagay ako ng dalawang box brackets. After that guys, kung mapapansin ninyo, di ba sa mga one-dimensional array, maglalagay lang tayo ng isang box bracket. Tapos ilalagay natin yung size or pwede rin hindi na. Okay? Pero sa two-dimensional array guys, dalawang box brackets ilalagay natin dyan. So ano ngayon yan guys? Etong dalawang box brackets na to guys, papaliwanag ko sa inyo. Okay? Yung unang box brackets, it represents the rows. Okay? Ano yung mga rows? So paano ba natin makikilala ang isang row? Ganito yan guys. Kapag ka-rows, so yan guys is yung mga horizontal lines or horizontal data. Kumbaga siya yung pahabang ganon. Okay? Paano naman kapag ka-column? Kapag ka-column naman guys, eto naman yung mga pababa or mga vertical lines. Okay? So lagay muna natin columns. Paano yung columns? Ganito. Kapag ka-pababa yung data. So yan yung columns. Okay? Kapag ka-pa-straight horizontally, yun ay rows. Kapag ka-pababa na, yun ay columns. Equals. Paano natin ngayon lalagyan ng data yan? Ganito. Maglagay na tayo ng curly braces at lagyan na natin ang end of the statement. So usually kapag ka one-dimensional array, diba ganyan lang yung ginagawa natin, diba? So ngayon guys, hindi ganyan yung gagawin natin. Dahil two-dimensional array to, ganito yung gagawin natin. So ibaba lang natin to. Unahin natin yung 3. Sa ano tong 3? 3 rows. Ano ba yung rows? So maglalagay ako dito guys ng tatlong curly braces kasi tatlo yung row natin. Isa, tapos isa-separate mo siya using comma. Okay? Dalawa, separate mo ulit using comma. And then, tatlo. Wala nang separation na comma. Bakit? Last na yan eh. So ngayon, paano yan naging row? Mamaya ako papaliwanag. Puntaan muna natin si column. Dapat daw meron tayong 4 na column. So sige, lagay tayo ng 4 na column. Lalagay muna ako dito ng elements bago ko explain sa inyo. 1, 2, 3, 4. Sa second row, maglalagay ako ng padugtong 5, 6, 7, 8. Sa third row, maglalagay ako ng karugtong ulit. 9, 10, 11, 12. Okay? So ngayon, aliwanagan na tayo. Una, naglagay ako ng 3 rows. Bakit 3 rows? Eto siya guys. 1, 2, 3. Nakita ninyo? Yan yung data na horizontal. Ngayon, meron tayong 4 columns. Ano yung 4 columns natin? Eto na ngayon yung mga elements. So, itong 1, 5, 9. Nakita ninyo, pababa siya, diba? Kagaya rin itong 2, 6, and 10. So, isa siyang column, kumbaga data na pababa. Patunayan mo nga. Sige nga, paano ko patutunayan? Ganito. Kung dadagdagan ko yung column natin ng isa, magkaka-error na tayo. Nakita ninyo, nagkaroon na siya ng red. So, lakayan lang natin ng konti. Nakita ninyo guys, o nakalagay too many initializer values. Bakit? Kasi nga, di ba nakalagay doon na 4 lang dapat yung column. So, tanggalin mo yan. Sumobra ka na eh. So, with that being said, it proves na ito talaga yung column guys. Yung mga elements sa loob. Okay? Yung mga line nila pababa, it forms the columns. Ito na yung ating two-dimensional array. Kumbaga, nakabuo ka na ng data structure na naka-grid. Merong rows and columns. So, ngayon, ang next natin gagawin is, paano natin to i-display? Diba? Subukan nga natin siya i-display. So, ngayon, anong method ang gagamitin natin? Ganito guys. So, isipin niyo guys na itong 2D array para siyang array sa loob ng array. So, sa principles ng programming, paano mo ngayon i-access yung bagay na nasa loob ng isang bagay pa. So, gagamit ka rin ng nested. Okay? So, dito guys, gagamit tayo ng nested for loop. So, kung sinubaybayan mo yung tutorial series na to guys, sigurado akong alam mo na kung paano yan kasi naturo ko na kung paano mag-nested for loop. Pero kung hindi pa, you better watch it. Pero kung alam mo na din, tuloy na tayo. Paano ba gumawa ng nested for loop? Di syempre, may mention mo yung unang for loop or yung outer for loop. Tapos may condition yan and meron din yung curly braces. Sa loob ng curly braces niyan, dyan mo ngayon ilalagay yung inner for loop naman. May condition din at meron din yung sariling curly braces. Okay? So ngayon, nakagawa na tayo ng dalawang for loop. Nested for loop. Anong gagawin natin dito? Sabihin natin guys, itong outer for loop o yung for loop na nasa
nasa labas. Siya yung magkakaroon ng access doon sa mga row. Tapos, ito namang inner for loop. Siya naman yung magkakaroon ng access sa mga columns. Okay guys, so bakit ko minimension to? Anong purpose ko dito? Ganito yan. Since ang goal natin is ma-access lahat ng element at saka rows, bakit? Paano mo ma-display yan kung di mo ma-access? Diba? So, para ma-display mo yan, kailangan mo sila ma-access lahat. So, yan ngayon yung dahil kung bakit ko to minimension. Yung outer for loop, siya yung mag-a-access ng mga row. I-display niya yung lahat ng row. Ngayon naman, si inner for loop, siya naman yung bahalang mag-display or mag-access dito sa mga elements sa loob ng mga row. Okay? So, simulan ngayon natin sa outer for loop. Ngayon, anong gusto nating mangyari sa condition ni outer for loop? Siyempre, meron tayong tatlong row. So, gusto natin na makahit tayo or makakuha tayo ng tatlong iteration. Okay? Tatlong loop. Kasi gusto nga natin ma-access lahat ng row, di ba? Ilan ba yung row? Ay, tatlo. Ay, di tatlo rin yung loop na gagawin natin. So, paano tayo gagawa ng condition na merong long iteration? Initialize tayo ng variable. Sabihin natin, variable I. Saan tayo magsisimula? Sa 0. Di ba? Ano ba yung 0? Eto guys, index 0. Siya yung pinakauna. Okay? Again, sa programming, ang pinakauna, hindi number 1. Okay? 0. Yun ang unang-una sa index. So, i-access natin yung unang row. Yan yung mangyari. Index 0. Tapos, anong gusto natin mangyari sa condition? Again, gusto natin makakuha tayo ng long iteration. So, paano natin gagawin yun? Eh, di ganito. Kasi I na may value na 0, hanggat siya ay less than 3, end of the statement. Ibig sabihin, magluloop tayo. So, ilang beses magtutrue to? Si I, kung 0 yung kanyang value, ilang beses siya magiging less than sa 3? 0, 1, 2. Tatlong beses, di ba? So, tatlong beses tayo mag-rotate. Bakit? Pag nag-3 na yan, hindi na less than si 3 sa 3. False na yun kasi equal na yun, di ba? So, therefore, tatlong iteration makukuha natin dito sa condition na to. Okay, guys. Tapos, gusto natin na kada magluloop tayo, ano natin makukuha yung 0, 1, 2, 3? Siyempre, nag-i-increment tayo. Tumataas yung value ni variable I. So, lalagay tayo ng I plus plus. Ibig sabihin, plus 1. Kada loop. So, 0, 1, 2, 3. Yun yung false. So, ngayon guys, binigyan na natin ng condition si outer for loop. Therefore, kaya niya nang ma-access yung tatlong rows natin. So, ngayon punta naman tayo kay inner for loop. So, si inner for loop naman, ikaw naman yung brumabaho dun sa mga elements. Ilan ba yung column, diba? Ilan ba yung elements kada row, diba? 4. So, ilan yung iteration na gusto natin gawin kay inner for loop? 4 din, diba? So, paano natin magagawa yan? Eh, di-initialize na naman tayo ng variable. Sabihin natin, ang pangalan niya is J. Magsisimula na naman yan sa 0. End of the statement. Ano yung condition? Kapag kasi J is less than 4, okay, magluloop tayo. So, ilang beses magto-true? Again, kung 0 yung initial value ni J, 0, 1, 2, 3, 4. Kasi pag 4, hindi na yun less than 4. Equal 4 na yun. So, false na. So, magkakaroon tayo ng 4 na iteration. Tapos, gusto natin kada mag-iterate tayo or kada magluloop yung inner for loop, madadagdagan yung value ni J. Bakit? Kasi paano yun magiging 0, 1, 2, 3, 4 kung 0 lang siya habang buhay, diba? So, paano natin gagawin yung iteration? J plus plus or plus 1. Okay, guys. Ngayon, ganito. Dito sa loob ni inner for loop, meron tayong gustong ipagawa, diba? Ano ba gusto natin ipagawa sa kanya? Again, gusto natin i-print niya lahat ng element. Nakuha ninyo? Ngayon, si outer for loop, siya naman yung bahalang mag-access doon sa mga row para ma-access ni inner for loop yung mga elements. Ngayon, paano natin ipiprint yung mga elements gamit yung inner for loop? So, syempre, sa loob ng block of codes ni inner for loop, magdi-display ka or magka-character out ka. Ano ika-character out mo? So, i-mention mo dito yung pangalan ng array na gusto mong i-print. Two-dimensional array. Tapos gusto ko sa bawat row, i-print mo yung bawat element. Nakuha ninyo, guys. So, ipiprint natin yung lahat ng row, pati lahat ng columns. Nakuha ninyo. Saka ngayon tayo maglalagay ng end of the statement. Okay? So, irarun ko muna to para maintindihan ninyo yung next kong ipapaliwanag. So, pag nirun ko to, guys, makakuha tayo ng ganito na dikit-dikit. Makukuha natin silang lahat. Nakuha ninyo, guys. Nagkadikit-dikit. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. Bakit ganun? Eh, kasi wala tayong nilagay na endline. Ngayon, ang tanong, saan mo ilalagay yung endline? Pag dito ko nilagay yung endline, guys, sa loob ng inner for loop, ang mangyayari, kada number, mag-endline tayo. Bakit kada number? Eh, kasi yung kada number, yun yung ina-access ni inner for loop, diba? Kada elements. So, hindi yun yung gusto nating mangyari. Ang gusto natin mangyari, yung endline na to, okay? Ilalagay natin yan dito sa labas. Okay? Kumbaga, sa outer for loop natin siya ilalagay. Bakit sa outer for loop natin ilalagay? Character out, endline. Bakit sa outer for loop mo siya gusto ilagay? Ano ba ang na-access ni outer for loop? Diba yung rows? So, ano ba ang naka-next line dito? Diba yung rows din? O, kada row, nagne-next line tayo. So, yung end line, ipiprint mo yan hindi sa loob ng inner for loop, sa labas. Okay? Sa outer for loop. Kasi pagka sa inner for loop ko yan nilagay, yung number or yung mga element ang magne-next lines, which is sobrang haba nun. Okay? So, this time, pag niran ko to, guys, makukuha na natin to, pero dikit-dikit pa rin siya. So, pwede mo namang lagyan ng space para magkaroon ng konting hiwalayan. Uy, hiwalayan. So, iran na natin para makuha na natin to. Ma-reach na natin yung goal natin na i-display to. So, ayun guys, nakuha na
natin siya. Nakita ninyo? Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas subscribe? If oo guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to guys, mas lalo pa akong nai-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay guys yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So, maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya guys, andyan yung download link sa description sa baba. So, ganyan ginagamit yung two-dimensional array. Ganyan siya kinocode, ganyan siya dinidisplay. Okay guys? So, again, next topic natin, paano naman yung three-dimensional array. So, madali lang naman to guys kapag sa array, madali lang to. Mas mahirap pa dito yung binary search tsaka linear kasi gumagamit na tayo ng ibang function. So, kung may natutunan ka, please don't forget to like and subscribe and see you on my next tutorial.